Kamusta po mga kabayan? Ito ang Patrol Abroad. Ilang pang mga Pilipino na temporary foreign workers o TFW mula sa Victoria sa British Columbia ang mapipilitang umalis ng Canada sa susunod na 2 buwan. Ito'y matapos na maabisuhan sila na hindi na i-renew ng kanilang employers ang kanilang work permit. Nardo po ang detalye mula kay Rowena Papasi. Nagkukumahog ngayon ang may 27 mga Pilipinong temporary foreign workers sa Victoria, BC para makahanap ng LMIA upang hindi sila mapaalis ng Canada. Ayon sa mga Filipino community leaders sa Victoria, nito lang nakalipas na ilang linggo na abisuhan ang mga kababayang TFW na hindi na marirenew ang kanilang mga work permit, kaya ngayon ay naghahanap sila ng paraan para hindi sila mapauwi sa Pilipinas. Meron ilan doon na 2 weeks or 3 weeks notice na lang yung binigay. Na doon lang nila nalaman na hindi na pala ma-renew yung work permit nila at kailangan na nilang mag-settle in para umuwi ng Pilipinas. So there's no chances na na ma-renew yung visa or yung work permit nila at all. So though merong iba they're trying, what they're hoping is they will apply their visitor's visa here. So, of course, out of their pocket na yan yung mangyayari. So, they'll try to apply the visitor's visa habang naghahanap sila ng trabaho. Yung iba sa kanila, out of 27, some of them will be actually leaving at the end of February pag hindi sila makahanap ng LMIA. That's why I'm trying to actually let people know that if they know somebody who actually could give LMIA. Yung iba at the end of March. And then April, there's around 8. So habang humahaba yung dumadami yung mapapauwi. Ayon sa community leader na si Annette Beach, sumubok na rin na mag-apply ng visitor's visa ang ilan sa mga TFW pero na-deny na rin ang kanilang mga application. Ang nangyari na sa kanila, they even applied for them to actually stay longer, right? Renewal na-refuse na yon. Retention na-refuse na yon. Nagano pa sila ng ibang way para they spend money. A lot of them spend around 2,000 to 3,000 para lang maka-apply sila just to stay longer. But they're all been denied. Hindi lang kasi to food services ang Meron ding karamihan sa kanila food industry. But there's also a working in a facility in a nursing home who's also heading home. Ayon kay Caparas, 27 lang ang lumapit sa kanila pero sa tansya nila ay baka umabot pa sa hanggang 40 TFW ang nahaharap sa katulad na issue. Iginiit kay Caparas ng mga kababayang ito na ilalaban nila ang pananatili sa Canada. Yung iba kasi, ala na rin silang babalikan sa Pilipinas, honestly. Sinabi nila, mula sa conversation ko sa kanila, sinabi nila na alos binigay na namin lahat ng investment namin sa Pilipinas sa pagpunta dito. So, yung mga pera namin, nailabas na namin. Kaya, andito na rin kami. Kaya, ilalaban na rin namin yung buhay namin dito. Noong February 12 ay inanyayahan ng VFCCA sa kanilang Valentine's Day party ang mga TFW upang maipaalam sa komunidad doon ang kanilang problema. Isa sa dumalo dito si Lori Haurigue, isang TFW na nawalan naman ng trabaho matapos ibenta ng kanyang employer ang restaurant nito. 9 na taong nagtrabaho sa Taiwan si Haurigue bago siya nagpunta ng Canada. Ayon kay Haurigue, gastos niya lahat mula sa plane fare hanggang sa pagkuha ng LMIA na dapat ay ang employer ang sumasagot para lang makarating dito. Nagpapasalamat si Haurigue sa Bayanihan Center dahil sa pagtulong nito sa mga TFW. Parang na-surprise po ako nung time na nag-join po ako. Kasi na-welcome po kami and then willing po silang makinig sa bawat storya ng meron po kami. So nandun po yung talaga yung pag-asa na may kasama kang lumaban. Sa laban na meron ka, kapag sabihin natin, hindi ka nag-iisa. Yun po yung nasabihin ko na nagpapasalamat ako sa Bayanihan. Kasi parang nabigyan kami ng pag-asa. Dahil nakatali sa employer niya ang kanyang work permit, sinusubukan ngayon ni Haurigue na mabigyan siya ng vulnerable open work permit para makahanap ng ibang trabaho. Determinado siya na gawin ang lahat para manatili sa Canada.
Masakit po para sa akin na umuwi ng basta-basta. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, pumunta ako dito na bitbit ko yung sarili ko, yung pangarap na meron ako sa family ko. So, mahirap natanggapin na uuwi ka na basta. Kasi parang hindi ka na, inilaban mo eh. Pero kung talo ka talaga, di ba? Pero sabi ko nga po, hanggat pwede pa, ilaban ko pa. Parang wala akong maging regret sa sarili ko, yun po. Ayon kay Melissa Badwa, presidente ng Bayanihan Cultural and Housing Society, nakikipag-ugnayan na rin sila sa local authorities para maipaabot ang nangyayari sa mga kababayang TFW. They had zero idea that this is happening, the LMIA, the temporary foreign workers, the rules in terms of agencies and the companies that they work for. So that's one thing that we started doing in terms of, helping them out. Might be too late for some, but at the same time, it's never too late for most of the people who are still here. Sinabi ni Beach na isinulat ng mga TFW ang kanilang kwento para iabot ito sa kanilang Member of Parliament na si Will Greaves at madala sa Immigration Ministry ang kanilang sitwasyon. Umapila rin si Beach sa mga Filipino communities sa buong Canada para tulungan ang mga TFW. Kung nakikita naman nila ito ngayon o nakikinig sila, sana tulungan nila yung mga 27 na nandito. Meron pang isang mag-ina, meron pang isang bata na kasama, na sana kung meron kayong kakilala na nagbibigay ng LMIA or any employer, please help us. You could connect to me kasi nasa akin lahat ang pangalan at telepono email ng mga 27 na ito, na TFW. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.